Kahapon nga ay namingwit kami ng mga isda. Ilang oras na nga pala kami dito sa lawa pero hanggang ngayon wala pa kami nakukuha. Ako nga pala sinisisi ni Bubo dahil palpak daw ang aking pamingwit. Meron nga pala ako malungkot na balita na sasabihin sa inyo. Nasugatan kasi ako pag uwi ko sa bahay. Kaya naman ang daliri ko sa paa ay pinutol na. So paano guys? Tara! Nandito nga pala kami ni Aling Regina sa ospital. Pag-uwi ko nga pala galing kila Kuya Dugsay na sugatan ang aking paa. Tumama kasi ang aking paa sa standang ating motor. Kailangan daw natin to ipa-x-ray baka may fracture. Sa awa naman ng Diyos walang tinamaang buto. Kaya naman tinurukan muna ako ng anti-tetano. Medyo malalim nga pala ang sugat kaya kailangan tahiin. Mabuti na lang magaling ang doktor ng ospital na napuntahan namin. Naging successful nga pala ang aking operasyon kaya naman uuwi na kami ni Aling Regina. Sumakay na nga rin pala ako ng wheelchair dahil nahihirapan na ako maglakad. Kinaumaga naman nagtatry na ako maglakad para sa ating fast recovery. Kailangan nga dahan-dahan lang baka bumukas ang ating tahi. Ngayong araw nga din pala ay magpapalit na tayo ng tubig ng ating mga gapi. Napakarami na kasing dumi at hindi nakaaya-ayang tingnan. At para maging mabilis, gumamit na tayo ng vacuum para sa tubig. Hinihigop kasi nito ang dumi sa ilalim. Kailangan lang natin magdahan-dahan baka masama pati isda. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Mabuti na nga lang hindi siya napano. Napakahirap na kasi magpadami ng pidort na gapi. Kahit isang buwan na nga pala ako hindi nagpapalit ng tubig, napakalinis pa rin ito. Kapag nagpapalit nga pala ako ng tubig ng ating gapi, 100% na. Para matanggal ang maliliit na insekto. Makikiligay naman sa comment section kung ano bang klaseng mga hayop ito. Dito ko na rin muna pala sila ilalagay sa maliit na lalagyan para makabuelo tayo sa paglilinis ng ating aquarium. Kailangan din pala natin ng iba yung pag-iingat baka tayo masugatan. Gumamit na nga rin pala ako ng hose para mabilis tayo magpalit ng tubig. Yung tubig nga pala dito ay galing sa gripo. Huwag nga pala tayo mag-aalala dahil ito nga pala ay walang chlorine. Kung mapapansin nyo ay hindi na natin pinuno itong aquarium. Ang gapi kasi ay nabubuhay kahit walang oxygen. Basta mababa lang ang tubig ay mabubuhay na sila. Huwag nga pala natin kakalimutan maglagay ng water conditioner. Simula nga pala ng ginamit ko to ay hindi na tayo namamatayan ng mga isda. At syempre huwag natin kakalimutan maglagay ng water plant. Ito nga pala ay nagsisilbing silungan nila at pagkain. Kailangan din pala natin mag-acclimate. Kailangan to para hindi sila ma-water shock. Pinakain ko na nga rin pala itong aking mga alagang Oscar. Habang tumatagal nga ay mas lalo pa silang lumalakas kumain. Ang kagandahan naman sa kanila, mabilis din silang lumalaki. Ito naman yung ating lemon Oscar. Kapag nagugutom nga siya ay kinakain niya na yung ating mga convict sickly. Mabuti na lang hindi sila nag-aaway ng ating red panther na Oscar. Pagkatapos nga pala natin mag-acclimate, pwede na natin isalin ang ating mga gapi. Medyo naninibago pa nga sila dahil malinis na ang kanilang kapaligiran. Kumustahin naman natin ang ating mga magenta. Yung iba nga pala sa kanila ay nanganak na. Kailangan nga pala natin tong i-separate dahil kinakain sila ng kanilang parents. Sinasama ko na nga rin pala siya dito sa ating EBM. Naisip ko nga na magkakaedad naman sila kaya pwede sila magsama-sama. Ito naman yung ating full red na beta. Kailangan na nga pala natin siyang ilipat sa mas malaki pang lalagyan para makalangoy din ng ayos at hindi masira ang kanyang mga pin. At dahil naubusan naman tayo ng live foods, magpapakain naman tayo ng PO1. Ito nga rin pala ay gustong gusto ng ating mga fry na gapi. Nahihirapan na nga rin pala tayong kumuha ng pagkain ng ating mga axolotl. Mabuti na nga lang kahit papano ay kinakain nila to. May mga fry pa nga pala na beta na kailangan pa natin pakainin. Munti ko na nga rin pala makalimutan magsali ng tubig sa ating mga gapi. Dahil magtatanghalian na ang ulam nga pala namin ngayon ay tilapia. Ganito sana ang lulutuin ko kahapon kaso lang wala kami nahuli. Kaya naman food trip na naman si Kuya Boy Macho Nori. Unang subo ko nga ay masarap agad. Nalalasahan ko nga ang masarap na gata. Itong pechay naman ay binili ko pa sa bukid. Bagong pitas nga pala to kahapon kaya naman fresh na fresh. Napaka-healthy nga pala nito at pampalinaw ng mukha. Char. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!